Ngayon sa panahon na kung saan 90% ang functionally illiteracy ng Pilipinas, may isang babae na nag-stand out na maganda at gumawa siya ng educational content. Okay? Far from the usual content ng mga artista, ng mga magaganda, ng mga, may katawan na babae, kababaihan. Now, umani ito ng samot-saring reaksyon, lalo na sa mga lalaki, at maraming natuwa na may isang babaeng maganda na hindi ginamit yung kagandahan niya, kundi yung utak niya. Well, this is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin si Lance. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Now, since time immemorial, hindi na bago ang sex as commodity. And yon ang pinakamalaking bentahe ng modern thirst trapper na kung saan binibenta nila yung sarili nila as sexually attractive, and some other women are even going for the premium by selling private contents. So, ano nga ba yung difficulty ng pagpoproduce ng isang private contents? Well, magpapasexy ka. Do you need a degree para magpasexy? I don't think so. Because wala namang wala namang bachelor in thirst trapping. 'Di ba? BS, bachelor in thirst trapping. Wala namang ganun. So, marami ang nagpunta sa ganitong klaseng content because it's the easiest content at malaki pa yung kitaan. Biruin mo, mag-display ka ng sexing damit, magkano lang naman yun, yung tank top, tapos lingerie, magkano yun, may nabibili kang murang ganon. So, in short, very easy yung mag-produce ng isang thirst trap na content. And then, come Lance, 'di ba? Na maganda yung content creator, but hindi niya piniling mag-focus doon sa ganda niya, kundi ginamit niya yung platform niya para magturo. Which is good thing for me. Dahil sa sobrang kakulangan ng mag-i-inspire sa atin para matuto, kailangan natin ng mga ganong klaseng content creator para mahikayat na mas dumami pa yung kaalaman ng mga kababayan natin. So, magkaiba ng level of difficulty yung mag-thirst trap, mag-twerk sa camera, magbenta ng sexy contents, kaysa magturo ng educational sa mga tao or sa mga audience mo. Because, well, for one, kailangan mong aralin yung tinuturo mo. Unlike yung thirst trapping, very minimal talaga yung effort na pwede mong gawin. Some people are really born na pwede ka na mag-thirst trap, maganda ka naman eh. 'Di ba? Walang effort. Kumbaga, very minimal effort. But yung kitaan kasi talaga diyan, sobrang laki. Now, since naging ganun nga yung kaso, ang daming mga kababaihan na pumunta sa pagta-thirst trap. Even mga nadadaanan ko pa nga ba, nag-scroll ako, lola, mga tita, di ba? Yung corduroy na yung balat. Pero, wow, thirst trap pa rin yung content. Di ba? I mean, pag ganun kasi medyo ine-expect ko mga words of wisdom na eh. Kung ano yung natutunan nila with their advanced age, di ba? Pero hindi. Thirst trap pa rin. So, hindi maiwasan ng tao na makita yung value ng thirst trap compared doon sa pagtuturo ng educational contents. So, nakita nila na since bumabaha ng content about thirst trapping, of course, nakita, dali lang naman na kasi ng thirst trapping, magpa-sexy lang, which is I agree with them. Madaling gumawa, madaling magpa-sexy. Ang mahirap magturo. So, yun yung nagiging comparison nung dalawang genre ng content creators, thirst trapper, tsaka yung educational content.
sa sobrang daming pumunta doon sa thirst trapping kasi nga madali, nagkaroon ng overcrowding doon sa source or doon sa supply ng mga nagta-thirst trap. So, ang ending, naging common. Naging common na yung ganda. Tulad nga nung madalas ko rin sinasabi, di ba? Madaling makaumay ang ganda. Kahit din naman sa magkarelasyon, at first, very, ano pa yan 1 to 3 years of marriage, you are very captivated about their beauty. But as time goes by, nagiging manhid tayo doon sa fact na maganda yung partner natin, maganda or gwapo yung partner natin. And lumilitaw na yung bentahe ng ibang tao na may character. Kasi hindi lang naman puro sex ang gagawin ng magpartners. They have their own lives, they have their own circles, and what makes them interesting is not just the sex, but the other aspects of their life. Ngayon, kung ikukumpara natin siya doon sa mga babae na puro thirst trap lang, medyo maaakit ka sa umpisa. 'Di ba? But hindi niya ma-maintain yung attention mo because at some point mauumay sila doon sa ganda mo. Kaya nga, as more people or more women join thirst trapping, bumababa yung value itself ng thirst trapping dahil sa dami ng nagpo-provide ng ganong klaseng content. Katulad nga nung sinabi ko dati, ang napansin ko since the booming of social media, nawala na yung mga type of source na kung saan kailangan mo pang bilhin. Like for example, yung sexy magazines, FHM, 'di ba? Dati sobrang lakas bumenta ng FHM because yung source ng ganong klaseng picture very limited. Ngayong booming ng Instagram, ba't pa ako bibili ng FHM? Yung gusto mong makita sa FHM, nandun na sa Instagram, libre pa. Oh, 'di ba? Libre pa. Ang kapalit lang like, double tap. O, 'di ba? So, ayun na nga, again, dahil sa sobrang naumay na yung mga tao sa kaka-thirst trap ng mga babae, which is ayaw aminin ng mga defenders ng nagta-thirst trap, 'di ba? Na sobrang oversaturated na ng market ng thirst trapping, na nauumay na yung mga parokyano nila. Dumating tong si Lance and binago niya yung landscape ng, content creation. And nagkaroon ng bagong flavor na kung saan, okay din pala yung content na natututo ka. Imbis na, puro sexy or sexually attractive lang yung nakikita mo doon sa page ng babae. Yung pangmatalinong content kasi can go or can bring you to different kinds of topic na masaya pag-usapan. 'Di ba? Hindi lang busog yung mga mata mo, pero natututo ka pa doon sa ganong klaseng content. Kaya hindi mo talaga maiiwasan maipagkumpara yung dalawa because mas lamang yung isa dahil nga hindi siya basta-basta magagawa unless pag-aralan mo yung ganong klaseng content. Gets niyo ba? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.